Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion natin ngayon na nakatutok sa Pesach, na ito po ay Hebrew word for sa English ay Passover at sa Tagalog naman ay Paskwa. At ngayong araw ng Sabat, tayo po ay magsama-samang nagpapahinga, nakikinig at limilimin po natin ang mga instructions ng Panginoon mula sa aralin natin ngayon. At ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya na tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya na magpahinga, kapiling siya. Bilang pagpapaalala sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba. Okay? At ganoon din po, nung last Saturday, Sabat din po, yun dun po ng before sundown ay nakapag-celebrate po tayo ng Feast of Passover. Yung Passover o Paskwa or Pesach. At from there ay nag-start na rin po yung Feast of Unleavened Bread na kung saan everyday ay kakain tayo ng tinapay na walang lebadura at hindi muna tayo kakain ng any food na may lebadura o may yeast na kasama, may pampaansa. So yan po ay ino-observe po natin kasama ng mga Jews, ng mga Israelites, ng mga Messianic believers, and also may mga Christians na rin po na nag-observe ng Passover o ng mga piyesta ng ating Panginoon. At ito po ay malaking tulong po yung ating radio program dahil sa mga nakikinig po nating mga kaibigan, mga kapatiran, lalo na po yung mga Christians. Hindi po tayo, kumbaga sa ano, hindi tayo nalalayo sa 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 paniniwala o pagtubod sa ating Panginoong Yeshua. But then, ang difference lang po ay ano yung sinusunod natin. Yung galing ba sa Panginoong Yeshua o galing sa church o kung saan ang mga teachings. So dito po sa ating radio program ay mapapakinggan lang lahat ng mga katotohanan na nagmumula sa Torah ng ating Panginoon. At yan po ay patuloy natin binabaybay every Sabbath upang hindi natin makalimutan, paalalahanan tayo at malaman natin kung ano mga gagawin natin. Mga hakbang na gagawin, hindi lang sa ngayon, pati sa mga future. Tayo po ay guided kapag alam po natin ang Torah ng Panginoon. So, ayon po sa Panginoon, sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and opens the door, I will come into him and will eat with him and he with me. Yan po yung naranasan natin kaya tayo po ay nag-observe ng Sabat at ganun din po. Usually, kanyang mga feast ay may mga pagsasalo-salo except yung Feast of Atonement, yung Day of Atonement. Okay po. So, ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb, and Kag Samayak, Shabbat Shalom, Kag Samayak sa mga kapatiran. Kagsameyak, Brother Richard, and Shabbat Shalom. So, ang ating pong Torah portion ngayon ay special at ngayon ay timing na ngayon po ang ika-8th day ng pag-observe ng unleavened bread o Seventh day. pagkain ng Seventh day. seventh day, bukas pala yung ika-8th day. Yeah. Seventh day ng pagkain ng tinapay na walang lebadura. Mm. At ang special na Torah portion ngayon ay may pamagat na Pesach o Passover. Sa Tagalog, yan po yung Paskwa. Paskwa ba? Paskwa, okay. Yung sabi, linggo ng Paskwa. Pero yung Sunday bread, di ba ano yun? First fruit. Dalawang school of thought yan, Sister Deb, no? Okay, okay. Sige, mamaya, Brad. Okay. Mamaya. Uh, Kasi medyo ano na, uh, yung kasi ang nakasanayan ko pag uh, Sunday. yeah. Mm-mm. Pero marami po tayong i-debunk ng mga
kumbaga sa nakasanayan, sinusunod natin, ginagawa natin, yet hindi pala yun. Wala siyang connection sa mga utos ng Panginoon o sa kanyang instruction. So, yan po yung tuklasin natin mamaya. Pakinggan po natin ang tatalakayin sa atin ni Brother Richard. At yung Pesach o Passover ay nagpapaalala ng kasaysayan ng paglalakbay ng Israel, ng mga Israelites, nung sila ay lumabas sa bansang Ehipto at kung saan doon din nag-start yung Passover na nag-start po siya sa 15th day of month of Nisan ng Jewish or Hebrew calendar. And also, itong week, ito yung seventh day, week of unleavened bread, during which time the Jewish people eat matzah o unleavened bread at nag-abstain sila o hindi sila, iniwasan nilang kumain ng mga tinapay o mga pagkain may lebadura. Okay? So sa Hebrew po, Shibi'i Shel Pisak, the seventh day of Passover. Yun ang ano dito. And sineselebrate siya on both the seventh and the 8 days. 8 days bukas. So, kasama pa pala yung bukas doon, no? So, this holiday commemorates what Israel reached the Red, nung na-reach ng Israel yung Red Sea at na-witness nila yung parting ng paghiwalay ng dagat at ang nakita din nila paano namatay mga Egyptians, mga soldiers na tumutugi sa kanila na kahit pinalaya na sila ng Pero, yet pinahabol pa rin sila. Ayaw na ayaw talaga ng pero ng Egypt na paalisin sila o palayain sila. So yon. Kaya maraming namatay ng mga Egyptians sa mga panahon na yon. At according to the Midrash, though the Pharaoh was spared as a witness to the miracle. Okay? Tunghayan po natin, hindi ko na didiretso, ang mga mahalagang mensaheng nakapaloob sa aralin natin ngayon at mga katunayan ng katapatan at grasya ng Panginoon sa bansang Israel. Hingin muna natin si Brother Richard para sa opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita patungkol sa kapistahan na inyong utos niyo po sa amin na aming uh, uh, i-observe ang ito'y yung Pesach at yung Feast of Unleavened Bread. Um, Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong nagsasaliksik ng katotohanan at naghahanap um, ng gabay para magawa ang inyong mga kagustuhan. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So pag-usapan natin Sister Deb ang ano no kasi ngayon celebration nasa celebration tayo ng Passover Yes. ng And Feast of Unleavened unleavened Bread. bread. Pero at the same time nagse-celebrate din ngayon ng mundo ng yung Easter. Yes. Dito, Starting tomorrow. yung Bukas pala, bukas. kasi Biyernes, Sunday. Friday, tapos sa amin ano pa rito, Saturday, Black Saturday yata tawag nila dyan. Oh, Black Sa Saturday. Yes. pag Sunday, yun yung Easter Sunday, ano? So bakit magkaiba? Yun ang tanong doon, ano? Saan ba galing yung Easter, no? Kasi iba ang Passover, iba ang Easter. Kaya nagkataon lang ito na medyo nag-merge, nagkatugma, ano? Pero madalas yan, hiwalay yan eh. Ah, Actually, kasi 1 week yung Feast of Unleavened Bread, kaya inabutan yung tinatawag na yung ano yung Good Friday saka ano no Easter no. Um Una, ang dapat talaga natin sineselebrate yung Passover saka Feast of Unleavened Bread kasi ano to eh, yan yung Yun biblical ang utos yun ang na biblical Easter kasi instruction. galing yan sa kay Star o yung kay ano Starat ano. Galing sa paganism yan. Diretsuhin ko na no. Hindi siya um, Christianized na paganism no. So it's a pure Walang kinalaman sa oh, na sa na Bible.
sinadyang i-celebrate ito kasi para maiba sa mga Hudyo. So, nung panahon ni Constantine, ang ginawa niyang edict ay lahat ng hindi maging Kristiyano ay dapat parusahan. Baliktad na kasi during the time, under persecution, yung mga so-called Christian. Tsaka mga Jews, of course, no? Tapos later on, nabaliktad na kasi may vision kuno na nakita si Constantine, although kahit yung best friend niya hindi naniniwala sa kanya, no? Kasi hindi naman talaga siya nagbago. As a matter of fact, bago siya mamatay, tsaka pa lang siya nasa deathbed na siya bago siya binaptize ng ano, no? Ang Constantinople na kanyang capital city ay blines ito ng both Christian at pagan. Um, Kaya hindi talaga siya yung masasabing totoong Kristiyano in that way, no? Later na lang. As a matter of fact, ang kanyang pamilya, ang believers, yung asawa niya, na pinersecute din niya. At kasi yun talaga ang naniniwala sa totoong ano. Kasi hindi naman naniniwala sa kanya. Anyways, ngayon, ang ginawa ng mga pagan priest during that time, na-convert yung mga pagan priest. Kasi bakit naman sila magpapakamartir? Ano, di ba? So, mabilis lang silang bumaliktad. So, lahat ng mga templo ng mga pagan temples na convert kaagad into Catholic churches. Kaya Catholic Mm. kasi universal eh. Ibig sabihin universal 'yon, hindi na parang panglahat. Universal Oh, Church. Oo. yeah, Catholic Church means universal church, ano? So, lahat ng mga pati yung mga pangalan ng mga ribu-ribulto ay pinangalan na sa mga santo. Dati, yung sila Zeus o Jupiter o kung sino man yung mga gods nila, pinangalan nila, pinalitan nila ito ng mga, naging sila si Peter na, o God the Father na, o si Jesus na, yung mga ganun, no? Yung Madonna and Child, si ano yun eh, si Astaroth and ano yun eh, si, um, sino ba yung anak niya na, ano, si, nalimutan ko yung um, pangalan nito. Ah, Namatay kasi ang asawa ni Astaroth, no? Tapos ang pinalalabas niya na na reincarnate siya sa anak niya na si teka, tingnan ko yung reference ko kasi nawala, nawala sa isip ko. Sige lang, Brad. Teka, sandali ah. Si okay. Okay, nawala ang aking um, okay. Anyways, makikita ko rin yan mamaya na nawala lang yung aking notes eh. Anyways, so in short, lahat ng mga pagan holidays na um, na into Christian, ano? Hindi nila sinunod yung mga tapos yung biblical narrative doon nila binalot yung kwento, no? So, um, yun ang naging kwento. Story. Yung Yung Easter o kwento Charot, oo, naging ha? At, yung kwentong naging oo, kumbaga para sa kanila naging katotohanan. kaya actually maraming mga pangalan nito, maraming mga ribulto na originally, alba sila Diana, sila Asteroth, mga ganun, no? Naging ano 'yun eh, naging part naging Christian name ang nangyari, no? Ultimo yung alam mo yung obelisk, Sister Deb, na pinagigiba sa mga Book of Judges, sa mga ano, Yun. Yung mga patulis.
O yung mga patulis. Hanggang Katulisan, ngayon mga meron. tulisan. Meron sila sa ano yung original niyan, yung Ay, nasa kahit anong ang church Nasa yun, New eh, York, meron sila. Sana Saint nagkakaisa sila. Saint Peter's Church sa ano sa Rome mismo, no. Sa England meron din yan. So yan yung ano, ginawa nilang parang Christianized na, no. So that Mm. includes yung pati yung mga kapistahan. So dahil ang Easter, ang kwento rin yan, nag-resurrect din yung anak ni Asteroth, ano? Kaya pinangalan niya kay Asteroth, ano? Actually, naging asawa niya yung anak niya. Yun, yun ang nangyari ron eh. So medyo ano ng konti, ano, medyo kadiri ng konti, pero ganun ang ano nila, no? Ganun ang sistema nila. So um, hanggang ngayon um, ginagawang um, ino-observe nila, no? Ino-observe nila yung ganong kapistahan. Um, Instead na Passover kasi related din eh. May nabuhay din, namatay, tas nabuhay. Yan ano. So kaya parang kung pwede nating i-convert ito. Tapos around the same time din. Around yung around springtime, no? Kaya madali nilang na i-convert. Tapos para wala pwede nang hindi i um, parang hindi na kailangan i-observe yung Passover kasi meron na silang sarili. Tapos si Jesus nag-resurrect sa Sunday. So kaya laging Sunday. Pero hindi laging Sunday yan, Sister Deborah. Nagkataon nang nag-resurrect si Yeshua, na-discover siya Sunday. Pero not necessarily na Sunday siya talaga nag-resurrect. Kasi pag tiningnan natin ang calendar from the time na sabi natin AD 30, kahit the whole time na nag-reign si Pontius Pilate, kasi dapat sa time ni Pontius Pilate yung yung crucifixion ni Yeshua, di ba? Reign si Pilate from AD 26 to AD 36. 10 years. Siyang procurator ng area na 'yon, ano, ng Jerusalem. So hindi pwedeng um, outside of that. Ngayon, pag tiningnan mo from the time, say, even AD 30, kasi siyempre, nag-minister pa si Yeshua, from the time ng AD 30 to AD 36, um, isang araw, isang year lang pwedeng pumasok yung Passover, yung ano na yun. Kasi sabi 3 days, 3 nights, ano. So sinasabi nila, AD 33, Friday. Ang problema niyan, ang sinabi ni Yeshua mismo, 3 days, 3 nights siya na ano siya, nasa ilalim ng lupa. So, hindi ang Friday afternoon hanggang Sunday early morning, hindi 3 days 'yon. 1.5 day lang 'yon, less than pa nga, di ba? Ngayon, ang kiniklaim ng iba, sinasabi nila, hindi, yung fraction ng araw daw ay isang araw na 'yon. Saka fraction ng gabi, isang fraction na rin 'yon. Parang ano na 'yon, no? Um, yes and no. Kasi clear ang scripture na sabi ni Yeshua, katulad ng kay Jonah na nasa ilalim ng belly ng fish si Jonah for 3 days and 3 nights, ganun din daw ang Son of Man. No? So 3 days, 3 nights, hindi lang 3 days and night. Ngayon, ang argumento nila dito is Friday, yung bago nag-sundown ng Friday, isang araw na daw yon. No? Kasi AD 33 is Friday. Ngayon, ang gabi ng Friday, isang gabi. Buong gabi yon, di ba? Tapos yung buong araw ng Saturday, pangalawang araw na. So isang fraction, tsaka isang buong araw. Tapos isang buong gabi ulit ng Saturday, papunta Sunday. Tapos isang fractional day ng Sunday. Tapos nag-resurrect na. Kulang pa rin ng 1 night. Kahit gamitin natin yung fraction, kulang pa rin. Kulang pa rin, ano? Tapos yun nga, it goes down then
Sa edad ni Yeshua, kailan ba siya? Ilan taon ba siya namatay? Di ba? Yun ang tanong doon eh. Ngayon, sinasabi nila na 33 years old. Ngayon, bakit 33? Eh kasi, nung nagsimula siya na mag-minister is about 30, sabi sa gospel, di ba? Tapos, 3 years siya nag-minister. Ang tanong, saan nila nakuha yung 3 years na yon? Wala namang nagsasabi sa Bible na 3 years, di ba? Mm-mm. Ngayon, ang basis nila dyan, Sister Deb, ay yung tatlong Passover sa Book of John. Yan, ano? May tatlong Passover na na-mention sa Book of John. Kaya iniisip nila 3 years. 3 years kasi nakapag-celebration ng tatlong Passover, no? Pero dun din sa Book of John makikita natin na mali. Kasi yung unang Passover ni Yeshua, yun yung time na pinagtatapon niya yung mga cleansing siya sa Mm. temple, pinagtatapon niya. Tapos tinanong siya ngayon, sabi sa kanya, anong sign, bakit mo ginagawa ito? Kasi pwede lang gumawa ng ganun, Messiah. Mm. Cleansing of temple or rebuilding of the temple, ginagawa lang na Messiah. So sabi niya, i-destroy niyo itong temple. Sabi niya, sirain niyo itong temple na to, at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Ngayon sabi ng mga tao, 46 years na ito ibinild eh. Tapos itatayo mo lang sa 3 araw. Ngayon sabi doon, ay nire-refer niya sarili niya sa katawan daw niya, yung death niya sa resurrection. So again, 3 days daw doon, di ba? So anyways, pero hindi yun ang point ko. Ang point ko, kailan, anong petsa, anong year, nung sinabi yon na 46 years daw na binild yung temple tapos ano yung time na ano doon si Yeshua. Very accurate si John eh. Ngayon yung temple, mga kapatid, mga kaibigan, na-build ito ni Hero the Great nung AD 20 nung 20 BCE, 20/19 BCE, no? Um Yan yung time na binild niya ito. Pinalaki niya actually. Dati nang nakabuild yan, maliit lang. Yung ginawa na nila Zerubbabel, nung pagbalik nila Sekaraya, nila Joshua, nila Nehemiah, maliit lang yun eh. So pinalaki in-expand ni Hero the Great. Pero hindi kasi laki nung gawa ni King Solomon. Pero maganda din. Ngayon, Mm. natapos ito ng 20 BC, 20 BC, 20/19 BC. So around that time. So pag dinagdag mo yung 46 years, mga kapatid, mga kaibigan, lalabas around 26 AD. Yun time ng Passover na yun. So, ibig sabihin, 26, hindi siya 30. Kasi kung 30 years old si Yeshua that time, hindi siya 33 years old. Namatay siya around 29 AD, di ba? O 30, which is hindi rin, di ba? Kasi ibang araw lalabas ang Passover nun eh. So in short, ilang taon si Yeshua nung namatay siya, di ba? Nung malapit na siyang mamatay, diskusyon siya sa mga Hudyo at sinabi nga niya na si Abraham nakita na yung araw niya at natuwa. Abraham saw my days and he was glad. Tapos sabi sa kanya, you're not even 40 years old. Hindi ka pa 40, wala ka pang 40 anyos eh. Hindi, wala ka pang 50 anyos, yung pala sabi. Wala ka pang 50 anyos eh. You're not even 50 years old and you've seen Abraham. Tapos sabi niya, before Abraham was born, I am. So sinabi sa kanya, wala pa 50. So ibig sabihin, 40 na siya. Kasi kung 40 siya, hindi siya pwede sabihin na wala ka pa nga 40 eh. Kung nasa 30, 33 years old lang siya that time, nung namatay siya, dapat na sasabihin ng mga tao, wala ka pa nga 40 eh, nakita mo na si Abraham. So ang sinasabi sa kanya, wala ka pang 50. So nasa 40 na siya. Mm. So, alam natin ito very quickly lang na ang pinanganak si Yeshua, buhay pa si Hero the Great. Si Hero the Great namatay 4 BCE. Okay? So, hindi naman siya pwedeng ipapatay nang patay na si Herod. Although may iba pang anak si Herod na Herod din, Herod the Tetrarch, pero ang gusto magpapatay sa kanya, si Herod the Great. So, ang ibig sabihin nito,
buhay pa si Herod the Great nung pinanganak si Yeshua. Tapos meron tatlong major na census na ipinalabas si Augustus Caesar noong 14 BCE, 8 BCE, tsaka 14 AD. Tatlo lang ang pinalabas na census ni Caesar. Although may iba pang census later on pero local. Pero ito global, yung buong Roman Empire, no? So si Yeshua pinanganak around 7. Kasi nung namatay si Herod the Great, 4 BCE, napapatay muna niya yung mga baby na 2 years old and younger, based dun sa description ng mga Magi na galing sa Babylonia, no? So, therefore, syempre, hindi naman niya mapapatay kung patay na siya. So, dapat around 4, 5 BCE pa yung ano niya, nang in-order niya ang death. So, which is around the time ng birth ni Yeshua. So, therefore, kung namatay si Yeshua ng around AD 34, kasi yun lang ang most likely na time ng death niya. Bakit kamo? Kasi yun lang ang magfo-fall ng 3 days and 3 nights. Namatay siya ang Passover doon was Wednesday. Thursday morning siya hinuli, kinrucify. Kaya magre-resurrect siya ng Saturday just after the Shabbat. Hindi na umabot ng Sunday. Kaya nga siya ang Lord of the Shabbat. Kaya lang, hindi pa siya nakikita. Okay? Nakita siya Sunday na. Kasi yung mga babae ang unang nakakita sa kanya, no? Mga kapatid, mga kaibigan, hindi sila pupunta sa isang remote area na may mga Roman soldiers tapos mga babae sila na mga may mga palagay ko may mga itsura pa ito. Di para silang ano nun, di ba? Inihandog nila sarili nila sa mga Roman soldier na hayok sa ano under ano sila under occupation ng mga Romans, hindi naman mga believer sa mga Romans. So at masasamang tao sila that time. So bakit naman sila pupunta ng gabi, di ba? Hindi naman tamang o siyempre pupunta sila ng umaga, yung early morning. Pagpunta nila wala ng tao. Tapos bukas na yung ano, bukas na yung pangalan nito, yung na-roll na yung stone. Then later on nakita ni Mary Magdalene yung Panginoon, ano. So and then later on ganun ganun ang mga nangyari. So na-discover siya na nag-resurrect siya on Sunday. So therefore makukumpleto yung 3 days and 3 nights na sinasabi ni Yeshua. Ang pang third night ay yung at ang pang third day ay yung buong Saturday hanggang just sundown. After that, nag-resurrect na siya. Okay? So, and exactly 40 years old siya by AD 34. Yun ang ano nun, kung pinanganak siya ng 7 BCE. Ngayon, yung mga ibang tao, sineselebrate nila ang Passover, ang amin yung Easter, rather than the Passover kasi iyon ang nakagisna nila na itinuro rin ng mga nagturo sa kanila. Pero hindi po ito biblical holiday. Mm. Ito po ay tradisyon na galing na may relasyon sa pagano. Mm. Um, uh, Tapos kinabit na lang parang hinalo na lang si Jesus. Yan, no, hinalo na lang siya Tapos, doon. Brad, meron din akong yung observation ko lang, na kung taon-taon, kumbaga, pinapaalala sa tao na kung paano naghirap ang Panginoong Yeshua, paano siya ginulpi, pinahirapan hanggang sa mamatay sa krus o pako sa krus. Yung taon-taon na pag-observe nun, kumbaga kung i-compare natin sa anak, kung anak natin yun na nangyari na namatay sa ganung kaparaanan, gusto mo ba na every year, yun palagi ang ipapakita sa iyo kung paano siya pinahirapan, paano siya namatay? Kung siya ay tatay mo o kung siya ay kamag-anak mo o mahal mo sa buhay. Sino magugustong tao na yung mahal mo sa buhay ay namatay sa ganung kaparaanan?
every year ay papakita kung paano siya namatay, paano siya pinatay at dinulpin. Kaya Yeah, hindi ko makuha yung logic, bakit kailangan gawin yun. Lumalabas, para sa akin, parang lumalabas siyang insulto siya sa Panginoon. yeah. Yeah, Lalo na sa Diyos, oh, sa ating Panginoon, sa Ama. oh. Makikita natin na hindi ganun ang pag-celebrate ng mga naunang mga apostoles, no? Yes. Mm. Ang sineselebrate nila, Passover. Maski si Apostle Paul, na kiniklaim nila na siya ang nagpasimula ng Kristyanismo, no? Ang ang Passover ay na-mention niya sa 1 Corinthians 5:7-8. Hindi niya binanggit yung Easter. Kasi bakit naman siya magse-celebrate ng pagan holiday to begin with, di ba? Ngayon, ang sineselebrate niya rito hindi yung kundi yung Passover na sinabi niya sa 1 Corinthians 5:7-8 na for Messiah or Passover lamb has been sacrificed, therefore let us keep the festival. So, inaano niya, ini-encourage niya ang mga believers na patuloy na i-observe ang festival ng Passover, no? At sa passage din niya binanggit din yung Feast of Unleavened Bread, no? Yun ang talagang celebration. At ito unlike yung Yom Kippur, Sister Deb, na talagang Mm. very solemn, very parang hindi ka kumakain, pinahirapan mo sarili mo, gano'n, ano. Mm. Ang Passover it requires order. Yung Mm. may kainan siya, pero Yung may, order. may maayos. May maayos yung ano. Um, ma- Maayos na pagsasalo-salo. Maayos na pagsalo-salo at kino-commemorate ang mga mangyayari. Nangyari. Kasi Nangyari no nakaraan. At nakaraan, yung mm, relasyon niya sa future. yan, May oh. relasyon sa Oh, future. ang ano kasi ang lahat ng appointed times, mga kapatid, mga kaibigan, ano, ito ay may monumental event in the past. Ibig sabihin, may nangyaring ganitong event sa past, no? Tapos, meron itong types and shadows ng Messiah, no? Of course, ito'y nasa Bible, dapat ano. Tapos, merong futuristic event na mangyayari in the future. May prophetic event, no? So, anong prophetic event kung lagi mong ipinapako sa krus ang Panginoon? Anong prophetic event? Mm. Ganon, Mm. no? Ipapako ulit siya sa krus. Ganon, no? So, kasi mangyayari ulit yun. Pero, ang Parang doon natapos yung istorya ng Panginoon na namatay na siya, wala na. Tapos uh, sabihin natin na may observation din na nabuhay na muli. Kasi nakita ko to maagang araw ng linggo, meron silang dalawang idol na mm, pagsasalubungin yung anak at yung ina. Sabi ko, anong kinalaman nung uh, Hindi, kasi yun nga ang yun, mahirap lang. Madonna and Child yun, Sister Deb. Yun yung kay Madonna and Asteroid. child. Oh, Yun na. yun yung kay Asteroid, Pero tsaka yung anak niya hindi na, yun si Yeshua. hindi yun si issue, ano. Actually, wala ngang sinabi na nagpakita si Yeshua kay Mary na ina niya. Oo. Dun sa isang Mary na kapatid ni Lazarus, si Mary Magdalene, yung the other Mary, tsaka Mm. si ano yung ibang mga disciples. Yun ang nagpakita siya. I'm sure nagpakita rin siya ron eventually, o isa siya sa mga witnesses. Pero Okay, nakita niya. hindi Nakita niya binanggit, yung hindi Mary. Oo. binanggit, oh, hindi binanggit ano. So yun ang mga ano, yun ang tsaka ito, Sister Deb, ano ang monumental event in the past nito? Of course, alam natin na nagsimula ito sa Egypt, no? Na may judgment against the enemy of Israel, tsaka judgment against the gods of the enemy of Israel. Yan ano. Yan ang ano ron eh. Yan ang kailangan nating maintindihan. Yung judgment ng enemy ng Israel and judgment ng the gods, yung mga Diyos-Diyosan ng enemy ng Israel, which is yung mga gods ng Egypt. Ngayon, meron pang earlier event ito, Sister Deb. Ang kauna-unahan talagang Passover other than yung sa panahon ni Moses.
ay yung sa Garden of Eden, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit kamo? Una, may shedding of blood. Yun ang first shedding of blood. Kasi hindi naman paano naman taalisin ng Panginoon yung balat ng isang animal nang hindi pinapatay, di ba? Kasi kailangan niyang gawing lalagyan niya ng damit si Adam and Eve para hindi maging naked. Okay? Para hindi ma-expose sa element, tsaka nahihiya nga sila, no? Ah, Kaya naglagay lang sila ng mga dahon-dahon. Eh yun, pag nilipad, tsaka pag natuyot, wala na ulit, di ba? So kailangan mas permanent ng konti. So yung first, um, yung na animal na napatay is believed to be a lamb. No? Kaya nga si Yeshua sinasabi na who was killed from the foundation of the world. May symbolism na sa kanya. No? Pangalawa, may judgment sa tao na nagkasala. Okay? Si Adam and Eve ay ginudge sila. Pero ultimately, Sister Deva, no, mga kapatid, mga kaibigan, ang Mm. ginudge ay yung gods. Yung 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 mga yung Diyos-Diyosa nila. fallen angel, si Satan na nag-tempt kay Eve, no? Kaya ang judgment nung panahon na nila Moses, ang ginudge yung mga Egyptians na may Mm. kasalanan at ang gods nila na nag-instigate ng pag-alipin sa mga Israelitas, ano. Ngayon, fast Mhm. forward going to the future, ganun po ulit ang mangyayari. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano, I want you to understand this. Yung Psalms 23, ang nakalagay doon, He prepared a table before me in the In the presence of my present. enemies. Kasi during the time ng Passover, mga kapatid, mga kaibigan, yung unang Passover nila Moses, nasa mid sila ng enemy nila. Nasa Egypt sila, nasa mid sila while ginajudge ng Panginoon ang Egyptians, ando doon din sila. Towards the end times, magkakaroon ng great banquet of the Lamb. Nasa midst din tayo ng enemies. In the midst of the enemies. He prepared a table before me in the midst of In my the enemies. midst of Yung time. table, ito po yung mga keyword ng Passover, no? Table, sitting down, reclining, or cup. Mm. Ito yung mga keywords ng Passover, no? Kaya sabi dun sa sabi ni Yeshua, nung time na from the nations or non-Jew na pahanga sa kanya, sabi niya, many will come from east and west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob, but the children of the kingdom will be cast away from the into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, ang dito no makikita natin na um, may Passover. Sa Passover din makakasama natin si Abraham, Isaac, and Jacob doon sa time na yon, ano? Kaya um, and while we are celebrating that, yung mundo na may kasalanan ay ginajudge ng Panginoon. At Mm. yung gods ng mundo, at that time si Beast 1, si Beast 2, at si Satan, si Dragon, eh Mm. i-judge din and their angels. So just like, kaya may monumental event. Ngayon, ang Easter, ano ang monumental event? Anong prophetic event in the future niyan? Wala. Wala. Wala naman. Kahit Kasayahan lang. kahit papaano lang balibalik ta rin, hindi na ulit maipapako sa krus ang Panginoong Yeshua kahit kailan. Hindi na Yes. mangyayari yan. So walang event. Pero ang Passover po, mga kapatid, mga kaibigan, ay Ulit-ulit. merong event na mangyayari in the future na katulad nangyari sa Garden of Eden, na katulad nangyari panahon nila Moses, at mangyayari ulit sa future. Ito yung judgment ng may mga kasalanan. Mhm. Ito'y judgment ng mga gods na 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 sumusulsul sa mga makasalanan, at yung kanyang Mm. mga tao ay sineselebrate ito, no? Sineselebrate ito. So, So, judgment din ang para sa kaaway ng Panginoon.
Yan, no? Yun ang ano. Kaya talagang may ano yan eh. Dugtong-dugtong yan, ano? Sabihin, may time siya, kaya nga sa ngayon parang ano, malaya sila kahit ano pwede Oo, nilang gawin. akala lang nila yon. But time is Oo. uh, short. Mabilis lang yan. Napakaganda kasi ang Panginoon talaga may timing para sa lahat. In His time, in His time, it shall come to pass. Usually nababasa ko yun sa basta Yeah, so Bible. yun ang maganda ron. Kaya um, napakaganda na itong Passover ang i-celebrate natin kasi merong ano merong mga mangyayari Connection siya. parang nilulook forward natin habang Oo. nakatingin tayo sa past na ito yung nangyari noon, nakatingin Oo. tayo sa future na ito ang mangyayari in the future. Di ba? So So, parang ito yung guide natin, Brad. yan, no? Guided tayo. At the same time, Brad, nakikita ko rin, sabi mo kanina yung hihiwalay niya sa Judgment Day, hihiwalay niya yung tupa at yung kambing. Yan. Oo. Yung wet and tares, hihiwalay niya. Yan, Paano no? madi-distinguish yung mga wet at saka yung mga tupa? Yan, Ito no? sila nagkakatipon sa araw ng kanyang ah feast, Yan, no? sa Madaling araw ng makita kagad. Sabat. Oo. Yes, kita agad Oh, niya kung nasaan sila. So, kita yun kagad ang eh. nagsiseparate sa atin. Yan. Yun ang magsiseparate sa atin. Yun Yun ang ang una. sign ng Panginoon. Pangalawa, yung ano natin, yung appearance natin. Kailangan Yeah. tayo ng yung proper clothing which is ito yung righteousness, no? Um, Righteousness. maiiba kagad, makikita kagad Ang sino pinaka-symbol nagse-celebrate niya, yung nito. puting damit. Oo, Righteousness. yung white robe na And, referring sa keeping God's commandments. mm, yes. So, Yan, yun lang ang kaya reason for righteousness is obedience to His commandment. yan, oh. Kasi yun lang naman talaga eh. Wala namang iba. Otherwise, ano ang basis, no? Lahat ng tao may katuruan, pero meron silang commonality, Sister Deb eh. Ano Mm. ang commonality ng lahat ng hindi nananampalataya? Pare-pareho sila ng araw na sineselebrate. Yun ang una. Mm. Pangalawa, maski ibang relihiyon, Sister Deb, hawig eh. Oo. Lahat ng relihiyon ay hindi sumusunod sa Torah. Mm. Maliban lang doon sa sumusunod sa Torah. So makikita mo na kagad doon yung difference, no? May ibang appointed time sila, may iba silang mga kapistahan, tapos yung kapistahan ng Panginoon, yun ang sinusunod mo. Walang relihiyon sa buong mundo na kahawig o kasabay na pag-celebrate ng mga appointed times ng Panginoon. Mm. Yan ang isang i-notice. Or makasabay man, Brad. Kasi may time din na may kasabay siya sa Muslim. Yung anong Feast of Nag-overlap Atonement, minsan lang. nasasabay siya. Minsan Nag-overlap lang. nagsasabay, yes. Oo, pero Pero, bihira yun, no? parang lumalabas lang na kinukontra niya yung mga piyesta ng Panginoon para totally makalimutan at mapalitan ng iba. Mhm. Upang hindi tayo, upang, ibig sabihin, mamislead yung mga tao na hindi nila masunod yung mga instruction ng Panginoon. Oo, Akala nila sumusunod sila, pero hindi pala yun. oo. Pero Sister Deb, pag tinignan mo talagang maigi, merong tatlong kapistahan na kung saan ay required ang appearance ng lahat ng sons of God. Lahat ng sons of God, mapa angel, mapa tao. Wala dito sa yung ano yan is yung Feast of Unleavened Bread, yung first day, yung Pentecost, tsaka yung Sukkot, no? Walang kaparehong piyesta niyan, Sister Deb, Mm. sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Ang theory ko diyan is kasi pati si Satan uma-attend sa kapistahan ng Panginoon. Ayon yan sa Job chapter 1 verse 6 at saka Job chapter 2 verse 1. Kasi kung kailangan niyang umattend eh. Kasi required lahat eh. Ngayon, Oo. pag hindi siya Pero umattend, may kalalagyan siya. tingin ko Ngayon, rin, Brad, kaya siya nag-a-attend, parang nag-ano pa rin siya ng chance na maligtas. maaari or Pwede, ayaw oo. niyang mapaaga. Ayaw niyang mapaaga yung kanyang kaparusahan. Kailangan pa rin nila Oo. kasi pag
pagka talagang wala, hindi na sila sumusunod, eh, may kalalagyan sila, no? Hmm. Ah, in, Mapabilis yung judgment. mapapabilis lang yung, kaya sabi No, nga nung ano, ng mga sa demon, Torah din, oh, sa yung Torah mga din natin na, yung mga okay demon Brad, sige. possessed, yung mga demon possessed, kung naalala mo nung nakita si Yeshua, di ba? Hmm. Natakot sila, sabi niya, Yeshua, son of God, tutorturein mo ba Paparito kami ka. bago ng appointed time namin? Yes, Sabi oo, niya, appointed. tumigil kayo, huwag kayong magulo. Inaano sila, Kayo, di ba? Kaya sabi niya, kung hindi mo naman kami tutorturein, papuntahin mo na lang kami doon sa mga baboy, di ba? So, hmm, kaya pinaalis sila. Pero ibig sabihin, kailangan pa rin nilang sumunod. Kasi pag hmm, hindi sila sumunod, eh yung schedule nila ay mapapaaga. yes. Pag sinabi ng Napapa- Panginoon, lahat ng sons of God, mapa good angels, mapa bad angels, mapa tao, dapat mag-appear sa kanya on certain hmm, days in a year. 3 times a year, kailangan natin mag-appear sa kanya. So, yung iba, bahala ka, pero itong tatlo na to, dapat umattend ka. Sabi niya. So, pati si Satan umattend. Kaya yung mga ibang religion, walang ganong kapistahan. Yung first day ng Feast of Unleavened Bread, yung Pentecost, tsaka yung Sukkot. Hindi sila nag kasi walang magre-receive ng worship eh. Di ba? Sino magre-receive kung ano doon din sila lahat, di ba? Nasa isang grupo rin sila. So, yun lang ang isang observation ko diyan na mga kapatid, mga kaibigan, ano? So, napaka-importante na susundin natin ang mga appointed hmm. Panginoon, no? Yan. Oo. May oras pa ba tayo, Sister Deb? Ah, ay, alam mo na. Okay. So, malapit na po yung ending ng ating Uh, oras na para sa ating radio program. At na bilang, sabi niya, bilang conclusion, yung nakita natin na yung reason ng PISA, bakit palagi siyang pinapaselebrate ng ating Panginoon, ibig sabihin, this is a forever celebration, yeah. one is to redeem Israel from slavery. So Mhm. nag-start yan sa Egypt, na sila ay lumabas, sila ay na, nakalaya mula sa pang-aalitin ng Ehipto. Pangalawa, to give his Torah to his people upang ibigay sa Israelites ang Torah. So yan po yung nangyari nung sila ay nasa Mount Sinai. And then, pangatlo, to guide them to enter the promised land. So, yung buong istorya nito, kung ating pong mumuni-muni o babaybayin, mapapansin po natin na hindi nagbabago o nag-iiba ang gagawin ng Panginoon sa pagliligtas niya sa atin sa future. Mhm. Tama, Brad? Tama. Oo. Tama ba? Yeah, tama yan. Oo. Okay, so, Dahil hindi isa siya pa. nagbabago eh. Oo. Yeah, hindi nagbabago. Okay. Tapos, ino-observe natin ang Pesach, including kasama na unleavened bread, observing the eating of the unleavened bread, upang sapagkat ito ay may relasyon sa hinaharap na pagliligtas ng Panginoon sa Israel at sa ating lahat na sumusunod sa instructions niya o sa kanyang commandments. And gagaya ng tinalakay ni Brother Richard kanina, dinibunk nito. Torah mismo ang nagde-debunk ng present ritual and celebration ng mundo about sa Holy Week, tapos Easter, and the rest. So, makikita po natin to na anything na iba na inutos ng Panginoon, na pinapagawa ng Panginoon, pero iba yung ginagawa ng tao. Isipin po natin kung ito po ay sa Panginoon talaga o kung kanino, para kanino lang to. Okay, so balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer, and Okay. also sabay na rin natin yung Aaronic blessing. Sige. Okay. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay nakapag-discuss kami ng patungkol sa Pesach, sa Passover, at pinag-usapan din kung bakit hindi nararapat na
i-observe ang makabundong pag-celebrate ng Holy Week, especially yung Good Friday tsaka Easter Sunday, ano? Kasi ito ay hindi ayon sa inyong ah, ah, Utos. Biblia. Nawa Panginoon ay makarating itong mensahe ninyo sa mga taong ah, willing na matuto sa mga kautusan na inyong ibinigay sa kay Moses sa Torah. Um, at nawa Panginoon ay magbigay ito ng kaliwanagan sa kanilang pag-iisip. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na i-bless, no? Pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakaka Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha b'yesem lecha. Shalom. Pagpalain ka ng Panginoon at may the Lord, wala ako sa ano, Brad, na-miss ko yung sa Tagalog. Pero, next time, May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine yes, upon you and be gracious unto you. May the Lord's countenance be upon you and give you peace. yes. All Ang nasa right. isip ko, Brad, yung Tagalog. Tagalog, ano? Hindi pala dapat. Okay, Shalom. tutuin ko yung... Uh, Ayan, Shabbat Shalom, Brad. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello with Brother Richard Season na patuloy na nag-iiwan ng pagpapala ng Panginoon. Nawa tayong lahat ang maging masaya sa bawat oras ng ating buhay, nakapiling ang ating Panginoon. For the joy of the Lord is our strength. At bago tayo maghiwalay, batiin muna natin ang bawat isa ng Shabbat Shalom. Shalom. Chag Sameach. Kag sa